pwedeng masisira yung charger natin dahil nga siya na lang yung lumalaban. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates to our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. This time ay meron tayong share na kaalaman, no, ideas patungkol sa senaryo ng iyong motor. Pag ganito na ba yung motor mo mga kabisik, pag ganito no, nagpark ka lang nung gabi or ng umaga, tapos mga ilang araw, okay, isang araw, dalawang araw, or even na buong magdamag lang, no? Pag umaga na, tapos switch mo yung ignition switch, yan. So okay naman yung neutral niya, no? Yan. Umiilaw naman siya. Pero pag push start mo ng ganyan, okay? Yun. Ganun na lang. Nahihirapan siya. Okay? Tapos, pag i-check mo yung neutral switch niya or yung ating light, yan, no? Hinuhugot niya yung ilaw ng yung neutral. Yan. Pag ganyan na yung mga kabisik. Tapos nahirapan siya. Okay. Yan na yung senaryo mga kabisik na ang yung battery ay kailangan mo nang i-check, no? Pwedeng pasira na yan. So, syempre, mga kabisik ay napakahalaga yung battery natin. Especially tayo na mga battery operated yung CDI natin. Kasi, ang laking tulong mga kabisik yung ating battery sa ating CDI. Kasi syempre, yung ating stator, regulator at battery, magkakakonek nga yan na kung saan yan yung galing yung ating ECC wire na supply ng ating CDI. So, ang ating battery mga kabisik ay syempre may hangganan din to. So, sabi ng ating mga expert ay tumatagal naman ang battery natin ng at least, depende yan sa klase ng battery natin. Pwedeng 2 years, 3 years, 5 years, okay? Ganyan yung ating stock na battery sa ating Rossi. So, mahalaga na i-maintain natin to. Na-maintain na natin to, kaya lang talaga is dumating na yung time na talagang malapit na siyang bumigay, no? Ba't ko nasabi yun? Kasi itong ating battery ay hindi na niya mahawakan yung charging ng ating regulator. So, yung ating charging, wala naman siyang problema. Na-check na natin to minsan sa ating vlog, di ba? Pinakita ko sa inyo na ito yung nagka-charge pag alisin mo yung mismong terminal ng ating battery na positive galing sa ating regulator. Okay, pag alisin mo to at ito yung ikitest mo sa multimeter tester natin, okay? Test natin yan at good naman, no? Yung kanyang charging naman is 12 to 14 volts lang, no? Hindi naman siya pumupunta ng 15 volts or 16 volts na kung saan hindi maganda yun sa ating battery, no? Lalong sisirain niya yung ating battery. Pero good naman yung ating charging. So, wala tayong problema dyan. Ito lang yung battery natin yung may problema. So, para ma-sure natin yan, syempre, test natin ng ating multimeter tester para tingnan yung pagbagsak ng ating battery, no? Babagsak siya agad. Yun ang problema. Yun ang senaryo na yung battery mo ay pasira na, hindi niya kayang nang i-hold yung ating 12 point something na volts, no? Pag nag-charge yung ating battery. Okay. Ito nga mga kabasic is kailangan nating i-check, no? Yan. Nasabi ko na pasira na to, hindi na niya ma-hold yung kanyang charging na 12 point something dahil ito mga kabasic. Okay, check natin. Yan. So, check natin yan, no? Lagay natin dyan sa okay, ating battery at meron siyang, you know, bagsak na pala siya agad, oh. 9.8 volts na lang siya pala, no? Okay, lagyan natin dyan. Ayan. So meron siyang 9.8 volts lang. Okay? So, pag ganyan na mga kabasic, syempre, automatic na yan na hindi na maganda yung ating battery. Kasi dapat 12 point something na volts yan. Okay? Syempre, nabawasan pa nung na-try natin kanina na ni-start, pero ayaw niya, nahirapan siya. Siyempre, nabawasan na agad yan. So, ngayon, okay, umilaw pa naman yung ating dashboard. Pero, try natin i-push start at makikita niyo yung ating volts na babagsak ng lubusan. Alright, yan. You know. Kung mapansin niyo yung ating starter relay natin, gumagana siya. Natitrigger naman yung ating starter relay at nagko-contact naman yung dalawang terminal dyan, no? Para i-crank niya yung ating starter. So, walang problema. Obserbahan natin. Good pa yun, no, mga kabasic. So, hindi starter ang sira ng motor natin. Hindi starter relay, hindi starter, ganyan.
Yung battery natin. Nabagsak na. 5 volts na, 3 volts. Siyempre mga kabisik, pag good yung ating battery, siyempre 12 volts yan. At pag nag-starter tayo, nag-push start tayo, dapat at least is 11 volts, 10 volts lang yung pagbaba ng ating volts. Hindi ganyan na maabot na ng 4, 5 volts or 3 volts. Alright? So, yung ating battery ay papalitan na natin yan. Kasi talagang hindi na niya mahawakan yung 12 volts na talagang laman niya. Off natin. On natin. Okay, tapos start natin. Nakakayapan niya, pero sa mga susunod na nagagano na yung ating starter relay. Mahina talaga yung ating batteries. Yung battery natin dapat nasa maayos na kalagayan, okay? Kasi pag yung ating regulator ay bumigay, nahirapan siya yung ating regulator kasi wala siyang tulong galing sa battery dahil hindi na ito nahawakan yung kanyang volts na dapat. Okay, pasira na to. Siyempre mahirapan yung regulator natin, charger natin. Doon na yung time na magluluko na yung charger natin, no? Doon na time na pwedeng masisira yung charger natin dahil nga siya na lang yung lumalaban. Okay? Parang sa relationship niyo, no? Parang yung regulator natin lumalaban yung ating sa ating motor, no? Sa regulator na lang yung pinagagalingan ng ating charging, ay pinanggagalingan ng lakas ng motor natin. Wala na, di ba? Walang galing sa stock ng battery natin na volts, kaya mahirapan talaga, hindi maganda. Okay? Alright, so thank you so much and God bless everyone.